Paano nabuo ang kanon ng Biblia? Sino ang kumilala sa mga aklat ng banal na kasulatan? Ang Biblia ay hindi ibinigay sa sangkatauhan bilang isang kumpleto at nakabigkis na aklat. Ang mga aklat na bumubuo rito ay naisulat sa loob ng mahabang panahon. At ang kanilang pagkilala bilang kinasihang banal na kasulatan ay unti-unting pinagtibay sa kasaysayan sa ilalim ng pamamatnubay ng Iglesia. Isang mahalagang tanong na madalas hindi na itatanong sa nakaraang kabanata, natuklasan natin na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ngunit may isang tanong na mas madalang pag-isipan. Paano natin nalaman kung alin ang mga aklat na kinasihan? Halimbawa, bakit 4 lamang ang Ebanghelyo? Bakit kasama sa Bagong Tipan ang Roma, Galacia at Santiago? Bakit kabilang ang pahayag ni Juan ngunit hindi ang Gospel of Thomas? At bakit hindi natin binabasa sa samisa ang Shepherd of Hermas bilang bahagi ng kasulatan kahit ito ay isang sinaunang Kristiyanong aklat? Kapag tinanong natin ang mga ito, mapapansin nating ang tanong ay hindi na tungkol sa inspirasyon. Ang tanong ay tungkol sa kanon. Ano ang kanon? Ang salitang kanon ay nagmula sa salitang Griego na kanon, na nangangahulugang pamantayan, panukat o opisyal na talaan. Kapag sinabing kanon ng Biblia, tinutukoy natin ang opisyal na listahan ng mga aklat na kinilala ng Iglesia bilang tunay na kinasihan ng Diyos. Mahalagang maging malinaw. Hindi nilikha ng simbahan ang salita ng Diyos. Hindi rin nito ginawang inspirado ang mga aklat. Ang inspirasyon ay gawa ng Diyos. Ngunit kinilala ng Iglesia kung alin sa maraming umiiral na sulatin ang tunay na kabilang sa banal na kasulatan. Katulad ito ng isang alahero na kumikilala sa tunay na ginto. Hindi siya ang lumilikha ng ginto. Kinukumpirma lamang niya kung alin ang tunay. Ang unang iglesia ay walang bagong tipan. Balikan nating muli ang unang siglo. Noong araw ng Pentecostes, wala pang bagong tipan. Ang ginagamit ng mga apostol ay ang lumang tipan at ang kanilang buhay na pangangaral tungkol kay Kristo. Habang lumalawak ang iglesia, nagsimulang sumulat ang mga apostol. Ang mga unang naisulat ay malamang na ilan sa mga liham ni San Pablo noong mga AD 50. Pagkaraan nito ay naisulat ang mga ebanghelyo at iba pang aklat ng bagong tipan. Ngunit hindi pa agad pinagsama-sama ang mga ito bilang isang aklat. Ang bawat simbahan ay may iba't ibang koleksyon ng mga sulat at ebanghelyong kanilang tinanggap mula sa mga apostol. Hindi pa umiiral ang Bibliyang kilala natin ngayon. Dumami ang mga Kristiyanong sulatin. Habang lumilipas ang mga dekada, dumami ang mga sulating umiikot sa mga simbahan. May mga tunay na isinulat ng mga apostol. May mga isinulat ng kanilang mga alagad. Mayroon ding mga aklat na isinulat ng ibang tao ngunit inangking mula sa isang apostol. Dito nagsimula ang isang malaking hamon. Paano malalaman kung alin ang tunay? Hindi sapat na ang isang aklat ay nagsasalita tungkol kay Jesus. Hindi sapat na ito ay popular. Hindi sapat na ito ay luma. Kinailangan ng maingat na pag-iingat at pagkilala. Ang mga huwad na ebanghelyo pagsapit ng 2 siglo, lumitaw ang iba't ibang aklat na gumagamit ng pangalan ng mga apostol. Kabilang dito ang Gospel of Thomas, Gospel of Peter, Gospel of Judas' Infancy. Gospel of Thomas, marami sa mga aklat na ito ay isinulat pagkaraan na ng panahon ng mga apostol. Ang ilan ay may impluwensiya ng Gnosticism, isang kilusang nagtuturo na ang kaligtasan ay nakakamit sa pamamagitan ng lihim na kaalaman, gnosis. May ilan ding naglalarawan kay Jesus sa paraang salungat sa pananampalatayang tinanggap ng unang iglesia. Dahil dito, hindi maaaring tanggapin ng mga Kristiyano ang bawat aklat na nagsasabing ito ay tungkol kay Kristo. Kinailangan ng pamantayan. Ang hamon ni Marcion bandang AD 140, lumitaw ang isang mayamang mangangalakal na nagngangalang Marcion. Naniniwala siyang ang Diyos ng lumang tipan ay iba sa ama ni Jesus. Dahil dito, tinanggihan niya ang buong lumang tipan. Hindi lamang iyon. Gumawa siya ng sarili niyang bersyon ng bagong tipan. Tinanggap lamang niya ang binagong ebanghelyo ni Lucas at ilan sa mga liham ni Pablo.
Tinanggal niya ang anumang bahagi na sa tingin niya ay masyadong Hudyo. Napakahalaga ng pangyayaring ito. Ipinakita nito sa buong iglesia ang pangangailangang malinaw na tukuyin kung alin ang tunay na kasulatan. Hindi maaaring hayaan na bawat isa ay gumawa ng sarili niyang Biblia. Paano kinilala ng iglesia ang mga aklat? Hindi basta bumoto ang simbahan ayon sa personal na kagustuhan. Sa halip, unti-unting nabuo ang ilang mahalagang pamantayan. Una, apostolicity. Ang aklat ba ay isinulat ng isang apostol o ng isang taong malapit sa mga apostol? Halimbawa, si Marcos ay malapit kay Pedro. Si Lucas ay kasama ni Pablo. Ikalawa, orthodoxy. Ang nilalaman ba nito ay naayon sa pananampalatayang ipinasa ng mga apostol? Kung salungat ito sa kanilang ipinangaral, hindi ito maaaring maging bahagi ng kasulatan. Ikatlo, Catholicity. Malawak ba itong ginagamit sa mga simbahan sa iba't ibang lugar o limitado lamang ito sa isang maliit na grupo? Ikaapat, liturgical use. Binabasa ba ito sa pagsamba ng iglesia bilang salita ng Diyos? Ang mga pamantayang ito ay hindi lumikha ng inspirasyon. Tumulong lamang silang makilala kung alin ang tunay na inspirado. Ang Muratorian Fragment. Isa sa pinakamatandang talaan ng mga aklat ng Bagong Tipan ay ang Muratorian Fragment mula bandang AD 170. Bagamat hindi kumpleto ang dokumento, ipinakikita nitong kinikilala na noon ng iglesia ang karamihan sa mga aklat ng Bagong Tipan. May ilang aklat na pinag-uusapan pa noon, gaya ng Hebreo, Santiago, at Pahayag. Ngunit malinaw na unti-unti nang nabubuo ang pagkilala sa kanon. Hindi ito bigla ang desisyon. Isa itong prosesong naganap sa loob ng maraming taon. Sina Origen at Eusebius. Noong ikatlong siglo, si Origen ay gumawa ng talaan ng mga aklat na kinikilala ng karamihan sa mga simbahan at ng mga aklat na pinagdedebatehan pa. Pagkaraan nito, si Eusebius ng Cesarea, nakilala bilang ama ng kasaysayan ng simbahan, ay nagbigay rin ng katulad na paglalarawan sa kanyang ecclesiastical history. Kapansin-pansin ang kanilang pamamaraan, hindi sila lumilikha ng bagong Biblia. Inilalarawan nila ang umiiral ng paggamit ng iba't ibang simbahan. Ang Festal Letter ni Athanasius noong AID 367. Sumulat si San Athanasius ng kanyang ika-39 na Festal Letter. Sa liham na ito, unang lumitaw ang eksaktong 27 aklat ng Bagong Tipan na ginagamit ng mga Kristiyano hanggang ngayon. Hindi ito nangangahulugan na noon lamang naging inspirado ang mga aklat. Sa halip, malinaw na ipinahayag ni Athanasius ang listahang matagal nang kinikilala sa malaking bahagi ng iglesia. Ang mga konseho ng Roma, Hippo at Carthage. Pagsapit ng huling bahagi ng ika-4 na siglo, pinagtibay ng ilang lokal na konseho ang listahan ng mga aklat ng Biblia. Noong AD 382, sa ilalim ni Papa Damaso I, tinanggap ng konseho ng Roma ang listahang tumutugma sa kasalukuyang kanon ng Simbahang Katolika. Sinundan ito ng Konseho ng Hippo, 373, Konseho ng Carthage, 397, at muling pinagtibay sa Carthage, 419. Mahalagang tandaan, hindi nila ginawang salita ng Diyos ang mga aklat. Kinilala lamang nila sa opisyal na paraan ang matagal nang ginagamit sa buhay at pagsamba ng iglesia. Isang mahalagang tanong, ngayon ay bumalik tayo sa tanong ng aklat na ito, kung ang sola scriptura ang tanging tuntunin ng pananampalataya. Saan mismo sa Biblia natin mababasa ang opisyal na talaan ng 27 aklat ng Bagong Tipan? Wala. Ang Biblia ay hindi naglalaman ng sariling talaan ng nilalaman nito. Ang pagkilala sa kanon ay isang makasaysayang pangyayaring isinagawa sa loob ng buhay ng iglesia. Hindi ito nangangahulugang mas mataas ang iglesia kaysa sa salita ng Diyos. Sa halip, ipinakikita nitong ang parehong Diyos na nagbigay ng inspirasyon sa kasulatan ay gumabay rin sa iglesia sa pagkilala sa mga aklat na tunay na kinasihan. Ang Biblia at ang iglesia. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ating napag-aralan, lumilitaw ang isang malinaw na larawan.
Si Kristo ang naghahayag ng Ama. Ang mga apostol ang tumanggap ng kapahayagang iyon. Ang ilan sa kanilang pangangaral ay naisulat sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu Santo. At ang Iglesia, sa paglipas ng panahon, ay kinilala kung alin sa mga sulating ito ang tunay na bahagi ng banal na kasulatan. Hindi magkaribal ang Biblia at ang Iglesia. Sa katunayan, ang kasaysayan ng Biblia ay hindi maihihiwalay sa kasaysayan ng Iglesyang tumanggap, nagbasa, nag-ingat at nagpasa nito. Isang tanong na magdadala sa atin sa susunod na kabanata, kung ang Biblia ay isinilang sa loob ng buhay ng Iglesia, kung ang mga apostol ay nagpasa ng ebanghelyo sa pamamagitan ng salita at sulat, ano ngayon ang tinatawag ng simbahan na banal na tradisyon? Pareho ba ito ng mga tradisyon ng tao na tinuligsa ni Jesus? O may ibang kahulugan ang salitang ito sa Bagong Tipan? Iyan ang ating susunod na pag-aaralan.